Hindi din na pinigilan pa ang pagpatak ang luha sa aking mga mata nang tuluyan nang nakaalis si Jake. Alam kong malaki ang pagkukulang ko bilang asawa nito dahil nagawa nitong tumingin sa ibang babae. Alam ko. Kahit siguro na ayaw aminin ni Jake sa akin, kaya siguro hindi ito nakauwi kagabi dahil may kasama itong ibang babae sa magdamag. Nakita ko pa nga ang ebidensya sa lig nito. May kiss mark si Jake at kahit na ini-expect ko na ang ganitong mga bagay, masakit pa rin pala. Pwede naman sana ako sumugal. May 50% pang natitira na gagaling ako, sabi ng doktor. All I'll need is to undergo surgical removal at chemotherapy or radiation, kaya lang paano ko gagawin iyon gayong sa puso at isipan ko, parang gusto ko na lang mamatay na. Hindi na ako mahal ng asawa ko at kaya siguro ito nanatili sa tabi ko dahil naaawa ito sa akin. Alam ko din na matagal nang alam ni Jake ang tungkol sa sakit ko, pero hindi ito nagsasalita. Hindi nito sinasabi sa akin na para bang wala naman itong pakialam kung gagaling pa ba ako or hindi na. Siguro, hindi niya na nga ako mahal. Bago pa man ako na-diagnosed sa sakit kong ito, alam kong may ibang babae nang kinahuhumalingan si Jake at parang hindi ko kaya iyon. Natatakot ako na kahit siguro na gumaling pa ako, may tendency pa rin na tuluyan akong iwan ng lalaking iniibig ko. Tahimik akong lumuluha nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Iniluwa si Mommy Trixie kaya naman pasimple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Ayaw kong mag-isip ng kahit na ano pa man itong biyanan ko. Nakakahiya na. Masyado na siyang naging mabait sa akin para pati ito ay mag-alala pa sa akin. Iha, tawag nito sa akin. Pilit naman akong ngumiti. Mom, pasensya na po kayo sa akin ha? Pati tuloy kayo, feeling ko na abala ko. Nahihiya kong bigkas. Iha, ano ba iyang sinasabi mo? Of course not. Kahit na kailan, hinding-hindi ka makakaabala sa akin. Parang anak na ang turing ko sa iyo at kahit na ano ang mangyari, nandito lang kami. Gagawa tayo ng paraan para gumaling ka. Nakangiti nitong bigkas. Muli na naman akong naluha. Alam ko kasi sa sarili ko na ayaw ko na. Nawala na akong balak pang lumaban. Mom, lahat ng bagay may katapusan dito sa mundo. Kung sakali po na hindi ko makayanan ang sakit kong ito, nakikiusap po ako sa inyo, Mom. Sana huwag niyo pong pabayaan si Jana. Umiiyak kong sambit. Kaagad ko din namang naramdaman ang paghawak ni Mommy sa kamay ko. Naluluha itong umiling bago ito nagsalita. Iha, ano ka ba? Huwag ka namang magsalita ng ganya o. Lalaban ka pa eh. Gagaling ka pa. Nakakaawa ang anak mo kung sakaling mawala ka sa kanya. Isipin mo, napakabata pa ni Gianna para mawala ng isang ina. Lumuluha nitong sambit. Malungkot naman akong ngumiti. Of course lalaban po ako, Mom. Kaya lang, feeling ko, ayaw na po ng katawan ko eh. Hindi ko na po yata kaya. Mom, mangako po kayo sa akin please, please po, kung sakaling hindi ko na po kayang alagaan si Gianna, kayo na po ang bahala sa kanya. Umiiyak kong sambit. Hindi na napigilan ni Mommy Trixie at napahagulhol na ito ng iyak. Of course, ngayong hindi mo pa kayang alagaan si Gianna, kami na muna ang bahala sa kanya. Pero Elena, huwag kang sumuko ha. Lumaban ka. Malakas ka at kaya mo iyan. Seryoso nitong sambit. Alanganin naman akong tumango. Opo. Kakayanin ko po, Mommy. Salamat po. Mahina kong sambit at mas lalo akong nakaramdam ng bigat ng kalooban ng si Mommy Trixie na mismo ang nagpunas ng luha sa aking mga mata. Nakusap ko ang doktor mo kanina. May paraan pa para malagpasan mo ito, iha. Nagpa-schedule na ako for surgery removal at pagkatapos ng operasyon, saka ka naman schedule sa chemotherapy or radiation. Basta, iha, mangako ka. Kaya mo iyan. Kayang-kaya mo iyan. Seryoso nitong sambit. Alanganin naman akong tumango. Surgery pero wala pa rin namang kasiguraduhan na gagaling ako eh. Baka nga mas lalo pa akong mahirapan kaya nga wala akong balak na mag-undergo noon. Siguro, hihintayin ko na lang ang kamatayan ko. Wala na akong balak pang lumaban sa sakit na ito. Mom, ano po ang sabi ni Dos? Hanggang kailan daw po ako magstay dito sa hospital? Hindi po ba pwedeng uwi ako? Miss na miss ko na si Gianna at the same time, ayaw ko po dito. Feeling ko po kasi, mas lalo akong nagkakasakit dito eh.
Feeling ko din po, lalong nadagdagdagan ang anxiety ko. Muli kong bigkas. Alam kong tutol ito na umuwi ako ng bahay dahil sinabi na ng doktor na kailangan kong magstay sa hospital na ito para mamonitor ang sitwasyon ko. Isa pa, first class itong kwarto kung saan ako naka-confine. Mahalang bayad para maging komportable ang pasyente pero wala akong balak na magtagal dito. Feeling ko kasi lalo lang akong nanghihina eh. Lalo na ngayong hindi ko palaging nakikita si Gianna. Ganoon ba? Sige, kakausapin ko ang doktor mo. Siguro naman pwede mong inumin ang mga medications mo habang nasa bahay ka lang habang hinihintay din natin ang araw ng surgery mo, iha. Nakangiting wika ni Mommy. Kaagad naman akong nabuhayan ng pag-asa. Kaunting panahon lang naman ang hihilingin ko na makasama si Gianna at pagkatapos noon, masaya na akong lilisan dito sa mundong ibabaw. Natupad ang nais ko. Bago ulit nakadalaw si Jake ngayong araw sa akin dito sa hospital, isang magandang balita ang natanggap ko mula kay Mommy. Pumayag daw ang doktor ko na umuwi muna habang hininintay ang araw ng surgery. Wala namang imposible sa mapepera kung gugustuhin eh. Lalo na at may nurse namang mag-aalaga sa akin. Yes, dahil sa matinding pag-aalala ni Mommy sa kalagayan ko, nag-hire din ito ng nurse na magbabantay sa aking 24 oras. Kailangan daw kasing may nakamonitor sa akin, lalo na at marami akong iniinom na gamot. Pagdating ng bahay, hindi ko na dinadatnan si Jake. Ayon kay Yaya Gloria, pumasok daw ng opisina nang malaman daw nito na pauwi na ako ng bahay ngayong araw. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng bigat ng kalooban. Muling nagsusumigaw ang katotohanan na ayaw na nga siguro talaga sa akin ni Jake. Mommy! Mommy, malambing na tawag sa akin ng anak kong si Gianna. Hindi na kagaya ng dati ang pag-uwi ko ngayong ng bahay. Nakaupo na kasi ako ngayon sa wheelchair. Nakakalakad pa naman ako kaya lang, mas maigi siguro na sa wheelchair na muna ako. Para iwas disgrasya. Medyo nanghihina kasi ako siguro dahil na din sa epekto ng mga gamot na iniinom ko ngayon. Mommy! What happened po? Bakit po kayo nakaupo dyan? Naluluhang tanong ni Gianna sa akin. Kasalukuyan itong nakayakap sa akin habang ramdam ko ang pagyugyog ng balikat nito palatandaan na umiiyak ito ngayon. Baby, don't shy na. Ayos lang si Mommy. Mamaya or bukas makalawa makakalakad ulit ako. Nakangiti kong bigkas. Mommy, you're sick po ba? Iiwan mo na po ba ako? Inosenteng tanong nito sa akin, kaya naman pigil ko na naman ang sarili kong maiyak. Kaya ko ba talagang iwan ang anak ko? Hindi ko yata kaya. No, baby. Hindi. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-aalala, gagaling si Mommy at sa pagaling ko, promise, mamasyal tayo. Pupunta tayo sa ibang bansa para mag-shopping. Nakangiti kong sambit. Talaga po? Opo. Opo, Mommy. Magpipray din po ako palagi na sana gumaling na po kayo. Ayaw ko pong nakikitang nahihirapan po kayo, Mommy. Umiiyak nitong sambit. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang paliwanagan na may iyakan, naawat din si Gianna. Sa wakas, tumigil din sa pag-iyak at nang sinabi ko dito na kailangan kong magpahinga, pumayag din naman kaagad. Ibinilin ko ito kay Yaya Gloria at nagpahatid na ako sa nurse na mag-aalaga sa akin, patungo sa silid naming dalawa ni Jake. Madam, pwede na po muna kayong magpahinga. Nakangiting wika ng nurse sa akin pagkadating namin ng kwarto. Isang tipid na ngiti ang naging sagot ko at parang hapong-hapo akong nahiga ng kama. Tinulungan naman ako ng nurse dahil mukhang pati lakas ko ay nagiging limitado na din. Ilang saglit lang, nakatulog din naman kaagad ako. Muli akong nagising na may nakakakabit ulit sa aking dextrose. Ni hindi ko man lang namalayan iyon pero feeling ko, muli na naman akong nilagnat. Naramdaman ko kasi na medyo mataas ang temperature ng katawan ko eh. Jake, mahina kong tawag sa pangalan ni Jake. Nakita ko kasi itong nakaupo sa may sofa. Nakatitig sa akin ang seryoso nitong mga mata. Elena, mahal. Kumusta ka? Okay ka na ba? Tatawagin ko si Nurse Mildred, taranta nitong bigkas. Kaagad naman akong umiling. Jake, anong nangyari? Saka, anong oras na? Galing ka bang opisina? Seryosong tanong ko dito. 3:00 na ng madaling araw, mahal. Kanina, nagdedeleryo ka sa lagnat kaya naman walang choice ang personal doctor mo,
kundi kabitan ka ng dextrose na may kasamang antibiotic. Mahal, hindi mo dapat pinipilit na umuwi dito sa bahay kung hindi mo kaya. Bukas din, babalik ka ng hospital ha? Sundin natin ang sinabi ng doktor mo na kailangan mong may confine hanggang sa araw ng surgery mo. Seryoso nitong wika. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero bigla akong nakaramdam ng panliliit ng sarili. Hindi ko alam kung naging sensitive na ba ako dahil feeling ko ayaw na akong makasama ni Jake. Pinandidirihan na ba ako ng sarili kong asawa dahil sa sakit kong ito? Nagiging pabigat na ba ako? Jake, hindi ko kayang magtagal sa hospital. Pumayag ang doktor ko na umuwi na muna ako kaya ibig sabihin ayos lang ako. Pilit ang ngiti sa labi na sagot ko dito. Napansin ko naman ang ilang saglit na pagkakatitig nito sa akin sabay iling. You're not okay, Elena. Cancer ang sakit mo at alam nating dalawa kung gaano kadelikado iyan. Seryoso nitong wika. Hindi naman ako nakaimik. Alam mo, kung noon mo pa sana ito sinabi sa akin, di noon pa sana nag-umpisa ang gamutan mo. Kaya lang, wala eh. Pilit mong itinatago sa akin ang lahat-lahat na para bang isa kang tao na alam mo ang gagawin mo. Muli nitong bigkas. Hindi ko na mapigilan ang maluha. Talagang sinisisi pa ako. Sa bagay, kasalanan ko naman talaga eh. Walang dapat sisihin kung bakit ako nagkasakit ng ganito kundi ako lang. Kung hindi ko nga naman itinago dito ang tungkol sa sakit ko, baka wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Hindi ko masisisi si Jake lalo na at mahirap yatang magkaroon ng kasama sa bahay na may sakit. Sa guest room na muna ako. Iidlip lang ako ng kaunti dahil mamayang 11:00 may meeting akong dadaluhan. Matulog ka na din eh. Muli nitong bigkas at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na itong lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong muling napahagulhol ng iyak. Wala naman sana akong ibang gusto kundi ang makasama ito ng medyo matagal-tagal pa kaya lang hindi yata mangyayari iyon. Lalo na mukhang ni ang makasama ako dito sa silid ay hindi na nito kaya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa tulong ng mga gamot na iniinom ko ay kahit papaano, medyo nagiging maayos naman ang sitwasyon ko. Iyon nga lang, habang nagtatagal, patabang ng patabang din ang pakikitungo sa akin ni Jake. Masakit, pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na wala na talaga. Na siguro, hindi na talaga ako mahal ng asawa ko. Hanggang sa isang umaga, kasalukuyan akong nakaupo dito sa garden. Masarap ang sikat ng araw sa balat habang pinapanood ko si Gianna na abala sa pagdodrawing ng isang mensahe ang natanggap ko. Isa iyong picture na may kasamang message na labis na nagpaguho ng mundo ko. Nakikita di gise. Dan gusto ng asawa di. Kung lai SAVH, rest just peace every day lang kasi. Dan gusto din ay Daniel Jake de la Fuente di hindi din mababago iyon. Just last night. Together best both happy. Sa bawat mensahe na ipinapdala sa akin ni Jolene ay may mga kalakip iyon na larawan. Mga larawan na labis na nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na sakit ng kalooban. Jake, talaga bang ayaw mo na sa akin? Mga gabing hindi kita katabi sa pagtulog ay iba na pala ang katabi mo. Mahina kong sambit. Masakit na makita na ang taong labis mong minamahal ay nasa kandungan na ng ibang babae. Babaeng kaya nitong ibigay lahat ng mga kailangan ni Jake. Marami pang mga mensahe na ipinadala sa akin si Jolene, pero hindi ko na binasa iyon. May mga larawan din pero hindi ko na tiningnan. Alam ko kasing magiging torture lang sa akin ito eh. Sa susunod na linggo na ang unang surgery ko pero parang ayaw ko na yata. Mas gustuhin ko pang tahimik na lumisan kaysa gustuhin ko pang mabuhay sa kalungkutan. Sa naisip kong iyon, malungkot akong napatitig ang Gianna. Noon, nangangarap lang ako na mabigyan ng masaya at kumpletong pamilya ang anak namin na si Gianna pero iba na ngayon. Ang pangarap ko na lang ngayon ay sana magiging okay si Gianna kung sakaling hindi na ako ang kasama nito. Mommy! Evie po! Lelvi, are you crying? Masakit na naman po ba ang tummy niyo? Tatawagin ko po si Tita Nurse. Nakangiting wika nito sa akin. Ni hindi ko nanga pala na malaya na nakatitig na pala sa akin ang anak ko. Baby. I am okay. Huwag mong alalahanin ang mommy. Pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko. But, Belly, are you crying po ba? Mommy, I love you po. I love you too, baby.
Sorry ha. Sorry kung hindi ka masyadong naaalaga ni mommy unlike before. Pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko. Ayos lang po, mommy. Big girl na po ako at suon, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo, lalo na at gusto ko pong maging doktor para ako na lang ang gagamot sa iyo. Nakangiting wika nito sa akin. Muli na naman akong naluha. Nakaka-proud dahil sa murang edad ni Jana may pangarap na ito sa buhay. I am so happy for her at alam kong kahit nawala na ako sa tabi nito, magiging maayos ang kalagayan nito. Hindi ito pababayaan ng mga in-laws ko at magiging maayos ang kinabukasan ni Gianna. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang biglang dumating si Jake. Sa mga panahon na ito, nagiging normal na lang dito ang inuumaga ng uwi. Pinilit kong baliwalain iyon kahit na ang totoo, sobrang nagdurugo ang puso ko. Daddy, tawag ni Gianna dito pagkababa ni Jake ng kotse. Napansin kong napatitig si Jake sa gawin namin at kitang-kita sa mga mata na nagulat ito. Hindi marahil inaasahan na nandito ako sa garden at harap-harapan ko itong nahuli na inuumaga ng uwi. Actually, ilang linggo ko nang alam ang tungkol dito. Ang hindi alam ni Jake, tahimik lang akong nakaupo sa may bintana sa loob ng kwarto at natatanaw ko siyang umuuwi ng umaga na. Hindi ko na din kinumpronta. Wala na kasi akong lakas para gawin iyon at isa pa sa isang kagaya kong may sakit, hinding-hindi ko na kaya pang ibigay ang mga bagay na nakakapagpasaya sa isang lalaki. Hindi ko maiwasan na magulat nang madatnan ko si Elena dito sa garden. Unlike nitong mga nakaraang araw, wala na itong ibang ginawa kundi ang mahiga sa kama dahil sa matinding panghihina. Mahal, good morning. Nakangiting bati ko dito. Napansin kong pilit itong ngumiti sa akin pero hindi maikakaila ang lungkot sa mga mata nito. Alam kong mali itong ginagawa ko pero tuloy ko pa rin. Patuloy pa rin akong nakipagrelasyon kay Jolene at habang nagtatagal, alam kong unti-unti na akong nahuhulog sa babaeng iyon. Pero hindi. Si Elena ang mahal ko. Kaya ko nga ito pinakasalan kasi mahal ko ito at kung sakaling tuluyan na itong gumaling sa sakit, ihihinto ko na din naman ang pakikipagrelasyon ko kay Jolene. Magiging maayos din ulit ang relasyon naming dalawa ni Elena. Sa ngayon, kailangan ko munang sumilong sa ibang kandungan para hindi ko masyadong maramdaman ang kalungkutan dulot ng sakit ni Elena. Mahal, pasensya ka na ha. Inumaga na ako ng uwi. Kakagaling ko lang ng meeting at dahil nakainom ako kagabi, sa isa sa pinakamalapit na kondo na muna ako natulog. Pilit ang ngiti sa labi na wika ko. Hindi ko masisisi ang iba kung iisipin man nilang wala akong konsensya kaya lang wala eh. Mukhang wala na nga. Pero totoo naman ang sinabi ko eh. Sa isa sa mga kondo na pag-aari namin ako tumira pero kasama ko Jolene at kung si Jolene ang kasama, alam na kung ano ang nangyari sa pagitan naming dalawa magdamag. Jake, alam kong pagod ka. Naiintindihan kita. Sige na magpahinga ka na muna. Seryosong sagot sa akin ni Elena sabay iwas ng tingin. Tumitig ang mapanglaw nitong mga mata sa kawalan kaya naman mabilis ko itong hinawakan sa kamay. Magiging maayos din ang lahat. Kapag gumaling ka na, pangako, babawi ako sa'yo, mahal. Mahal na mahal kita, alam mo naman yan 'di ba? Seryosong bigkas ko. Naman, Jake. Alam kong mahal mo ako at salamat dahil kahit nasa ganito akong sitwasyon, nandyan ka pa rin. Hindi mo ako tinatalikuran. Seryoso nitong sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Bigla na naman akong kinurot ng tawag ng konsensya. Shit, talaga bang hindi ko pinapabayaan ang asawa ko? Kailan ko ba huling inalagaan si Elena? Wala dahil ang lahat ng pag-aalaga at pag-aasikado dito ay ipinagkatiwala ko na sa nurse nito. Sige na, Jake. Magpahinga ka na. Alam kong napagod ka kaya naman, hayaan mo na muna kami ni Gianna dito sa garden. Muling bigkas ni Elena. Bumitaw ako sa pagkakayakap dito at tinitigan ito sa mga mata. I love you, mahingkong sambit at hinalikan ko pa ito sa noo. Alam kong hindi ako naging perpektong husband sa iyo, pero palagi mong tandaan na mahalaga ka sa akin, Elena. Mahal kita. Mahal na mahal kita, seryoso kong sambit. And I love you too, Jake. Me too, hindi ako perpektong asawa sa iyo, at kung sakaling nagkamali man ako, patawarin mo ako, Jake. Patawarin mo ako sa lahat ng naging pagkukulang ko. Seryoso din itong sagot sa akin. No. Wala kang mali, Elena. Walang mali sa'yo. Nakangiti kong bigkas. Nag-iwas lang ito ng tingin kaya naman mabilis na akong nagpaalam dito.
Sumasakit na ang ulo ko dulot ng antok at mamayang after lunch, balak kong pumasok ng opisina. May darating akong bisita sa opisina at hindi pwedeng wala ako. Imbes sa kwarto naming dalawa ni Elena ako dumiretso, sa guest room ulit ako. Simula noong umuwi galing hospital si Elena itong guest room na ang nagiging kwarto ko. Sinungaling ako kung hindi ko aminin na. Naiirita ako sa amoy ng kwarto naming dalawa. Paano ba naman kasi, pinaghalong amoy alkohol at gamot ang naamoy ko doon kaya naman feeling ko tuloy, pati ako may sakit din eh. Mabuti na lang talaga at hindi nagtatanong sa akin si Elena kung bakit kailangan ko pang humiwalay ng silid dito. Sa bagay, busy ito sa pagpapagaling kaya hindi nito napapansin ang mga kaliit-liitang detalye na nangyayari sa pagitan naming mag-asawa. Naglinis lang ako ng katawan at ilang saglit lang, kaagad na din akong nahiga ng kama. Nagising na lang ako sa hampas ng kung sino sa akin at nang magmulat ako ng aking mga mata, kaagad na sumalubong sa paningin ko ang galit na si Mommy. Ano ba, Jake? Ano itong nabalitaan ko na palagi ka daw inuumaga na uwi? Seryoso nitong tanong sa akin. Mom laman. Alam niyo po ba nakakaidilip ko lang? Kailangan ko pong humabol ng tulog dahil napuyat ako kagabi, seryosong sagot ko. Napuyat ka? Saan? Anong klaseng pinagpuyatan yan, Jake? Naging abala ka na naman sa walang kwentang babaeng iyon? Ganoon ba? Galit nitong tanong sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita. Alam mo, maintindihan ko kung napuyat ka sa pag-aalaga kay Elena pero for God's sake, Jake. May pakialam ka pa ba talaga sa asawa mo? Alam mo ba kung gaano ka-critical ang sitwasyon ng sakit ng asawa mo? Abat ni hindi ko man lang nakikita sa'yo na sinusuporatahan mo siya, emotionally muli nitong wika. Kakamot-kamot ako ng ulo na mabilis akong napabangon ng kama. Mom, sino naman po ang nagsabi sa inyo na hindi ako nag-aalala sa asawa ko? Of course, sobrang nag-aalala ako sa kanya. Mahal ko si Elena at wala akong ibang hangad kundi ang gumaling siya, seryosong sagot ko din dito. Tanging iling lang ang naging sagot ni Mommy habang halata sa mga mata nito ang matinding pagkadismaya. Sana lang talaga totoo iyang sinasabi mo, DJ. Mahal ka ni Elena at kahit may sakit iyang asawa mo, hindi iyan tanga para hindi mahalata iyang ginagawa mo, seryosong sagot naman ni Mommy sa akin. Okay. Okay po. Sige, I think this is the right time para iwasan ko na si Jolene. Promise hindi ko nakakausapin ang babaeng iyon at simula ngayong araw, kay Elena ko na po ipofocus ang bukong atensyon. Seryosong sagot ko para lang matapos na ang pag-uusap na ito. Gusto kong matulog na muna dahil inaantok pa talaga ako. Mabuti na lang talaga at nakinig yata si Mommy sa sinabi ko dahil napansin kong kaagad na din naman itong lumabas ng kwarto. Muli akong nahiga ng kama at ilang saglit lang, nakatulog din kaagad. Muli akong nagising na eksakto 12:00 na ng tanghali. Nagpasya na din akong maligo na at nagpalit ng damit pampasok ng opisina. Mabilis ang ginawa kong pagkilos. Pagkatapos kong makapagbihis at makapag-ayos lumabas na ako ng silid at diretsyo sa silid ni Elena para i-check ang kalagayan nito. Nadatnan ko ito na natutulog habang nakabantay ang personal nurse nito dito. Kumusta ang kalagayan niya? Seryosong tanong ko sa nurse. Medyo okay po si Madam, sir. Nakain niya din po kanina ang pagkain na para sa kanya, sagot din naman kaagad nito sa akin. Tumango lang ako at nilapitan si Elena. I hate the smell sa buong paligid. Masakit sa ilong ang amoy ng mga gamot at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bihira na lang akong pumasok sa silid na ito. Tinitigan ko si Elena at hinaplos ang maputla nitong pisngi. Unti-unti nang pinapapangit si Elena ng sakit nito. Ang mahaba nitong buhok ay ginupitan na din ang dati nitong magandang mukha ay naging humpak na at nawalan na ng ganda. Nakakapanghinayang. Sa dami ng mga taong pwedeng tamaan ng sakit na cancer, bakit si Elena pa? Jake, nakatitig lang ako kay Elena nang napansin ko ang unti-unting pagmulat ng mga mata nito at ang pagtawag sa pangalan ko. Nakangiti ko itong hinawakan sa kamay. Elena, kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ko dito. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa maputla nitong labi habang nakatitig ito sa akin. Ayos lang ko ngayon. Wala nang sakit dahil sa ininom kong painkillers. Jake, sorry ha? Nakokonsensya ako kasi, medyo matagal-tagal na din na hindi ko kayo naasikaso ni Gianna at siguro, hindi na talaga mangyayaring dumating ang time na muli ko kayong maalagaan, naluluhan itong sambit. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kamay. Elena, no.
Huwag lang magsalita ng ganyan. Saka hindi mo dapat isipin na hindi mo na kami naalagaan. Ang importante sa ngayon ay ang isipin mo kung paano ka gumaling. Nandito lang ako, kami ni Gianna para alagaan ka, nakangiti kong sagot dito. Napansin ko naman ang pagguhit ng malungkot ng ngiti sa labi nito kasabay ng pagpatak ang luha sa mga mata. Muli akong nakaramdam ng matinding guilt lalo na at alam ko sa sarili ko na nagkasala ako dito kay Elena. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Thank you, Jake. Sige na, pasok ka na sa work mo. Mag-ingat ka palagi at tandaan mo, mahal na mahal ko kayo, sambit nito sa akin. Kaagad naman akong ngumiti. Dumukwang dito at hinalikan ito sa noo. I love you, mahal. Don't worry, after ng meetings ko mamaya, uwi ka agad ako dito. Ako mismo ang magpapakain sa'yo at sasamahan kita dito sa kwarto magdamag, sagot ko din kaagad dito. Bahala na. Siguro, ito na din ang right time para bumalik ako kay Elena. Alam kong malaki ang pagkukulang ko dito at ito na ang time para makabawi ako dito. Para kahit papaano, mabawasan man lang ng kahit kaunti ang mga kasalanan na nagawa ko dito. Talaga? Okay, sige, asahan ko yan ha. Salamat, Jake, nakangiti naman itong sambit. Kitang-kita ko din ang tuwa sa mga mata nito. Of course, promise ko yan sa'yo. Asahan mo ako mamaya, ha? So, paano ba yan aalis na muna ako, sambit ko naman. Tumango naman ito. Ingat ka. I love you too, Jake. Pagkatapos noon mabilis na akong naglakad patungo sa pintuan ng silid. Kaya lang, bago ako nakalabas, muli akong tinawag ni Elena kaya napalingon ako dito. Jake, ingatan mo ang sarili mo ha. Paalam, mahina lang ang boses nito. Sapat lang na marinig ko kaya naman tumango lang ako. Okay. I love you too. See you later, mahal, nakangiting sagot ko din. Hindi na ako nag-abala pang kumain ng lunch. Diretso ako ng kotse at ilang saglit lang, on the way na ako patungo ng opisina. Mabilis lang naman akong nakarating ng opisina kung saan nadatnan ko ang sekretary kong si Jolene na nasa loob ng opisina ko. Jolene. DJ, hi. What do you want? Coffee, tea or water, nakangiti nitong tanong sa akin. Pagkatapos noon, lumapit pa ito sa akin at ito ang kusang nagtangal ng akong coat. Jolene, no need. Hindi mo na kailangan gawin ito lalo na at. DJ, aware ako kung ano ang papel ko sa buhay mo. Please, don't say anything na alam mong masasaktan ako. Nasanay ako na palagi ka nang nasa tabi ko at isa pa, hindi ba't usapan nating dalawa na hanggat hindi gumaling si Elena, sa akin ka, malambing nitong. Bigkas. Pagkapos nitong sabihin ang katagang iyon, naramdaman ko na lang ang pagyapos nito mula sa likuran ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapapikit. Paano ko ba iiwasan ang babaeng ito kung hanggang ngayon patuloy akong natutukso sa tawag ng init ng katawan?